Senado o showbiz? Ito ang tanong ng maraming netizen matapos mamataan si Robin Padilla sa isang espesyal na screening ng Bad Boy 3 habang isinasagawa ang isang mahalagang sesyon sa Senado. Dahil dito, umani ng sari-saring reaksyon si Robin Padilla sa social media. Alamin ang buong kwento sa likod ng kontrobersyal na pangyayaring ito at kung bakit naging sentro ito ng matinding usapan online. The Philippine Showbiz List presents Robin Padilla umabsent sa Senado. Bad Boy 3 inuna, binatikos. Robin returns to the big screen. Matapos ang mahigit isang dekadang paghihintay, nagbabalik si Robin Padilla sa Bad Boy 3 Bagani, isang pelikulang hindi lamang puno ng aksyon, kundi may malalim na mensahe tungkol sa pananampalataya, pagsisisi at personal na pagbabago. Kung ang unang dalawang pelikula ay nakatuon sa pamilya at pag-ibig, ang ikatlong yugto ay tumatalakay sa spiritual journey ng pangunahing karakter at sa pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Tinutugunan din ng pelikula ang mga isyung panlipunan tulad ng politika at operasyon ng mga sindikato at droga. Matapos ang mahigit 11 years na pagkakaantala dahil sa pagpasok ni Robin sa politika, handa na itong mapanood ng publiko. Tampok din sina Dennis Padilla at Nadia Montenegro. Sa advance screening, nagpahiwatig si Robin na posibleng ipamana niya ang titulong Bad Boy sa kanyang pamangkin na si Daniel Padilla para sa posibleng ika-4 na installment ng franchise. Robin faced criticism after missing Senate session for film promotion. Umani ng matinding batikos mula sa publiko si Robin matapos hindi dumalo sa mahalagang espesyal na session ng Senado noong June 17, 2026 at sa halip ay pumunta sa Cebu para sa isang promotional screening ng kanyang bagong pelikula. Habang nagtitipon ang kanyang mga kapwa-senador sa Senado sa Pasay City upang talakayin ang mga agarang panukalang batas na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Robin naman ay nasa isang mall sa Cebu para pangunahan ang espesyal na pagpapalabas at promosyon ng kanyang action film na Bad Boy 3 Bagani. Lalo naging sentro ng kontrobersya si Robin matapos niyang i-broadcast sa Facebook Live ang naturang event. Gayunman, kalaunan ay binura rin ang video matapos umani ng sari-saring reaksyon mula sa netizens. Samantala, ang espesyal na sesyon ng Senado ay itinawag upang aksyonan ang ilang mahahalagang priority measures ng administrasyon. Naging makasaysayan rin ang araw na yon matapos maitalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon sa mga ulat, hindi lamang si Robin ang lumiban sa sesyon. Hindi rin nakadalo si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mark Villar. Sa iba't ibang online platforms, iginiit ng mga kritiko na mas dapat umanong unahin ni Robin ang kanyang tungkulin bilang mambabatas kaysa sa kanyang mga aktibidad sa entertainment industry. May ilang ding nagpunto na taliwas ito sa kanyang mga naunang pahayag noong siya ay mahalal sa Senado, kung saan ipinangako niyang isasantabi niya ang kanyang showbiz career upang lubos na makapaglingkod sa publiko. Robin confirmed PDP Laban recognized Sherwin as new Senate President. Opisyal nang kinilala ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban si Sherwin bilang bagong Senate President matapos ang kanyang paghalal sa isang espesyal na sesyon sa Senado. Inihayag ito noong June 18, 2026 ni Robin, dating Pangulo ng PDP Laban, na nagsabing tinatanggap ng kanilang partido ang naging resulta ng botohan dahil ito ay sinagawa alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Robin, nakamit ni Sherwin ang kinakailangang 13 votes upang magkaroon ng mayorya sa Senado, dahilan upang maging legit at valid ang kanyang pagkakaluklok sa pinakamataas na posisyon sa kapulungan. Kasabay nito, pinabulaanan din ni Robin ang mga kumakalat na espekulasyon at ulat na umano'y nagsasagawa siya ng mga lihim na maniobra sa Senado para sa pansarili o pampulitikang interes. Giit niya wala siyang ginagawang hakbang sa likod ng mga pangyayari at nananatili siyang nakatuon sa kapakanan ng institusyon.